Maligayang panonood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang American action film na may pamagat na Equilibrium. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap sa isang pagsasalaysay na nagsasabi sa atin tungkol sa pagsiklab ng ikatlong digmaang pandaigdig noong unang bahagi ng ika-21 siglo na makabuluhang nakaapekto sa sibilisasyon ng tao. Pagkatapos ng digmaan, ang mga nakaligtas ay naghahangad na lumikha ng conflict-free na mundo dahil sa pag-aalala na ang sangkatauhan ay hindi maaaring makaligtas kapag magkakaroon pa ng ika-4 na labanang pandaigdig. Pagkatapos ay ipinakita sa atin karekap ang lugar ng Libria na isang totalitarian city-state na itinatag ng mga nakaligtas. Sinisisi nila ang damdamin ng tao bilang ugat ng digmaan. Bilang resulta nito, ang anumang aktibidad o bagay na nagpapasaya at nagpapasigla ng damdamin ay mahigpit na ipinagbabawal sa lungsod. Ang mga lumalabag ay binansagan bilang mga sense offenders at hinahatulan ng parusang kamatayan. Ang populasyon ay napilitang kumuha ng pang-araw-araw na gamot na tinatawag na Prosium 2 upang isuppress ang kanilang mga emosyon na ginagawa silang cold-hearted na mga nilalang. Ang Libria ay pinamamahalaan ng konseho ng Tetragrammaton na pinamumunuan ng taong nagngangalang Father na nakikipag-ugnayan sa propaganda sa pamamagitan ng malalaking video screen. Ipinakita din sa atin karekap ang Grammaton Cleric na mga high-ranking official na mga sundalo na lubos na sinanay sa martial arts at baril. Ang mga kleriko na ito ay madalas na sumasalakay sa mga kabahayan upang maghanap at sirain ang mga material na nakapukaw ng damdamin tulad ng sining, panitikan at musika at pinapatay ang mga lumalabag sa batas na ito. Sa labas ng lungsod ay mayroong isang abandonadong lugar na tinatawag na Nether kung saan ang isang grupo ng mga tao na tinatawag na The Underground ay nagsasagawa ng mga illegal na aktibidad. Isang araw ay pinamumunuan ng ating bida karekap na isang Grammaton cleric na si John Preston at ng kanyang partner na si Errol Partridge ang kanilang espesyal na puwersa upang salakayin ang mga rebeldeng iyon. Di nagtagal ay isang matinding labanan ang naganap sa pagitan ng dalawang partido at napilitang umatras ang The Underground Group. Nang nakatagpo ang puwersa ng cleric ng maraming bilang ng mga miyembro ng kalaban na gumawa ng barricade sa loob ng isang silid, ay tinawagan nila si John upang harapin sila. Kaya pumasok si John sa silid at naghintay sa dilim hanggang sa tumigil ang pagpapaputok ng mga rebelde. Sa pagkalkula ng bilang at lokasyon ng mga rebelde ay nagsimula siyang bumaril sa lahat ng direksyon ng may mahusay na accuracy at efficiency. Kasunod nito, ang clerics ay naghahanap ng AC-10 rated na materyales kung saan ito ang mga bagay na kilala na may emosyonal na nilalaman. Hindi nagtagal ay nakahanap sila ng malaking koleksyon ng mga libro at mga painting, kabilang ang painting ni Mona Lisa. Matapos mapatunayan na ang pagiging tunay nito, ay inutusan ni John ang mga sundalo na sunugin ang lahat ng ito. Sa kanilang pagbabalik sa punong tanggapan, ay napansin ni John na ang kanyang partner ay kumuha ng isang libro ng tula sa halip na ibigay ito para sunugin. At nang tanungin siya, ay sinabi sa kanya ni Errol na gusto niyang personal na ilag ito dahil hindi palaging nagtataglay ng wastong mga talaan ng mga ipinagbabawal na materyales ang kuponan. Pagkatapos ay pumunta si John kay Vice Consul DuPont upang mag-ulat tungkol sa kamakailang pagsalakay. Sa panahong ito ay nagtataka si DuPont kung paano naramdaman ni John ang isang tao na nakakaramdam ng matinding emosyon. Ngunit, ang ating bida karekap ay walang sagot dito. Nang magtanong si DuPont tungkol sa kanyang pamilya, ay malamig na sinagot ni John na ang kanyang asawa ay pinatay dahil sa pagiging isang sense offender na iniwan siya bilang ama na may 2 anak. Pagkatapos ay lumabas siya sa opisina ng Vice Consul at tumungo sa Evidence Department para suriin ang mga record. Di nagtagal ay natuklasan niya na hindi pa nagsumite ng anumang ebidensya si Errol sa loob ng ilang linggo. Kaya naghinala siya sa kanyang partner, kaya pumunta siya sa Nether at naabutan si Errol na nagbabasa ng ipinagbabawal na libro. Nang harapin niya ang lalaki, ay nalungkot si Errol na nawala na sa mga tao ang lahat ng bagay na nagpapakatao sa kanila. Ipinaalala sa kanya ni John na ginawa ito ng gobyerno para maiwasan ang pang-4 na labanang pandaigdig. Ngunit iginiit ni Errol na malugod niyang babayaran ang presyo upang makadama muli ang mga tao ng emosyon. Pagkatapos ay sinubukan niyang kunin ang kanyang baril, ngunit naramdaman ito ni John at pinatay siya ng walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na eksena karekap, sa bahay ay ipinaalam sa kanya ng anak ni John na si Ruby na nasaksihan niya ang isang batang lalaki na umiiyak kanina.
Itinanong niya kung dapat ba niya itong iulat sa mga otoridad na pinaninindigan niya. Matapos humiga sa kama karekap ay napanaginipan ni John ang pag-aresto sa kanyang asawa. Nang pumasok ang mga otoridad ay mabilis niyang dinisarmahan ang dalawang lalaki, ngunit huminto siya kaagad nang nalaman niyang ang kanyang asawa ay isang sex offender. Bago siya kinuha ay hinalikan siya nito at hiniling na huwag siyang kalimutan. Kinaumagahan, habang naghahanda ay aksidenteng nalaglag ni John ang kanyang vial na prusium. Napansin ito ni Ruby kaya pinaaalahanan niya ang kanyang ama na dumaan sa Equilibrium Center para makakuha ng kapalit. Gayunpaman, nang dumating si John sa lugar ay nalaman niyang pansamantala itong nakasarado dahil sa problemang dulot ng ilang terorista. Di nagtagal, ang kapalit ni Errol na si Andrew Brandt ay dumating upang sunduin si John para sa kanilang susunod na pagsalakay sa isang pinaghihinalaang sex offender na nagngangalang Mary. Pagdating nila ay itinulak ni John si Mary sa salamin, ngunit natigilan siya nang maalala niya ang kanyang asawa. Buti na lang at nasopres niya ang kanyang emosyon at nagpatuloy sa paglilibot sa bahay. Sa lalong madaling panahon ay natuklasan nila ang isang lihim na silid na puno ng mga bagay na may laman na mga AC-10 materials. Alam ng babae na siya ay papatayin, kaya kinuha ni Mary ang baril sa isang opisyal at itinutok ito kay John. Sinubukan ni Andrew na barilin siya bilang ganti, ngunit pinigilan siya ni John na nangangatwiran na kailangan pa rin siya upang mahanap ang kanyang mga kasama. May nararamdaman si Andrew na mali, ngunit nagpa siyang sumunod sa utos ng kanyang opisyal. Nang maglaon, sa panahon ng interogasyon ay tinanong siya ni John tungkol sa iba pang mga rebelde, ngunit hindi niya pinansin ang mga tanong. At sa halip ay tinanong siya tungkol sa kanyang layunin sa kanyang buhay. Si John ay tumugon na ang kanyang layunin ay upang pagsilbihan ang libriya at pangalagaan ang safety ng lipunan. Ngunit hinamak siya ni Mary dahil sa pamumuhay na walang emosyon at inihambing ang kanyang buhay bilang isang gumagalaw na orasan na nagpapalipas lang ng oras. Kinaumagahan ay nagising si John matapos makaranas ng masamang panaginip. Pagkatapos ay mabilis niyang tinanggal ang tent sa bintana sa kanyang silid na nagpapahintulot sa kanya na makita ang pagsikat ng araw sa unang pagkakataon. Ang mapang-akit na tanawin karekap ay nag-iwan sa kanya sa pagkamangha at nakaramdam ng hindi pamilyar na emosyon. Kaya nagmamadali siyang pumunta sa banyo upang mag-inject ng isang dosis ng prusium sa syringe gun. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni ay pinili niyang huwag itong gamitin at itinago niya ito sa likod ng salamin. Sa sumunod na eksena karekap, pagdating sa punong tanggapan ay ipinaalam kay John ang tungkol sa kanilang susunod na misyon na atakihin ang isa pang grupo ng mga lumalabag sa batas. Sa panahon ng pagsalakay ay isang lalaki ang sumugod sa kanya kaya pinatay siya ni Andrew. Nang mahawakan ni John ang lalaki ay hindi sinasadyang tumitig siya sa kanyang mga mata at nakita ang buhay na umalis sa katawan nito. Dahil sa mga bagay na napapansin niya ngayon ay ibinagsak niya kaagad ang katawan at lalo lang sumama ang kanyang pakiramdam nang may napansin siyang dugo sa kanyang mga kamay. Habang pinapatay ng mga opisyal ang lahat ng mga rebelde ay natuklasan ni John ang isang lihim na silid na puno ng mga AC-10 materials. Saglit siyang tumingin sa paligid at tumugtog ng musika. Dahil dito ay di niya mapigilang umiyak dahil sa kanyang emosyon. Pagkatapos ay pinanood ni John habang sinusunog ng koponan ang lahat ng mga ipinagbabawal na bagay sa lihim na silid. Sa sandaling iyon ay ipinaalam sa kanila ng opisyal na nakakita sila ng ilang aso na binubuhay ng mga miyembro ng underground. Inutusan ni Andrew ang pangkat na paslangin ito lahat. Noong una ay sinubukan ni John na tumutol, ngunit wala siyang maisip na magandang dahilan, kaya napilitan siyang manahimik. Sa gitna nito ay sinubukan ng isa sa mga tuta na tumakas at hinawakan ito ni John bago ito makalayo. Sinabihan siya ni Andrew na ihagis ito pabalik, ngunit hindi sumunod si John na sinasabing dapat itong masuri kung may dala ba itong sakit. Ang kanyang pag-aalinlangan karekap ay naging sanhi ng pagdududa ni Andrew sa kanya. Dahil sa pagkabalisa ng ating bida, sa patuloy na pagpatay sa mga inosenteng tao ay binisita ni John si DuPont at iminungkahi na tanungin ang mga sex offenders sa halip na paslangin ito agad. Gayunpaman, sinabi ni DuPont na kailangan nilang sundin ang utos ni Father na puksain ang mga rebeldeng nakikita nila. Nang gabing yon ay sinubukan ni John na ipuslit ang naunang tuta palabas ng punong tanggapan sa pamamagitan ng pagtago nito sa trunk ng kanyang sasakyan. Sa kanyang pagmamaneho sa Nether ay pinakawalan niya ang tuta at hinihimok itong umalis. Ngunit patuloy itong sumusunod sa kanya. Dahil hindi niya kayang iwanan ang nilalang ay ibinalik ito ni John sa kotse at inilagay din ang kanyang coat
para magpainit sa tuta. Sa sandaling iyon ay pinalibutan siya ng ilang nagpapatrolyang opisyal na humihingi ng pagkakakilanlan niya. Nasa coat pala sa loob ng trunk ang kanyang ID card na hindi niya pwedeng mabuksan dahil labag sa batas ang pagkakaroon ng tuta. Pagkatapos ay inagaw ng mga opisyal ang kanyang susi ng kotse at nagpatuloy sa pag-inspeksyon dito. Bago nila buksan ang trunk ay nakilala siya ng isa sa mga opisyal at humingi ng paumanhin sa pagambalan nila sa kanya. Sa kasamaang palad, ang tuta ay tumatahol na nagpapaalerto sa mga opisyal. Binuksan nila ang trunk at natuklasan ang tuta na nag-udyok sa kanila na hawakan si John habang tinutukan ng baril. Ngayong nahuli na siya, ay nilabanan ni John ang mga opisyal at mabilis na pinatay ang lahat gamit ang sarili nilang mga baril. Kinabukasan ay pumunta siya sa punong tanggapan at nagsasanay ng kanyang mga galaw sa pakikipaglaban. Hindi nagtagal ay sinamahan siya ni Andrew at ang dalawa ay nag-ensayo. Sa panahong ito ay inaangkin ni Andrew na alam niyang hindi makamove on si John mula sa naunang insidente ng pagsalakay. Ngunit iginiit ni John na hindi ito totoo. Pagkatapos ng pagsasanay ay sinabihan siya ni Andrew na maghanda dahil pupunta sila para sa isa pang pagsalakay sa Nether. Nang maglaon, sa panahon ng operasyon ay nakatagpo si John ng isang grupo ng mga rebelde, ngunit pinipigilan silang patayin sila. Sa halip ay tinulungan pa niya ang mga ito palayo sa mga otoridad at nakipag-away pa siya sa ilang sundalo sa daan. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang makapunta sila sa isang silid kung saan naghihintay si Andrew at iba pang mga sundalo. Dahil dito, ang mga rebelde ay nakapila sa pader para paslangin. Sinubukan ni John na hikayatin ang opisyal na kunin sila para sa interogasyon, ngunit ipinaalala ni Andrew sa kanya ang utos ni Father. Nang walang ibang pagpipilian ay lumayo si John at iniwan ang mga rebeldeng iyon upang patayin. Pagkatapos ay binisita ni John ang morgue at nagpahayag ng pagsisisi sa katawan ni Errol sa pagpatay sa kanya. Inalis niya ang kanyang mga gamit at nakita niya ang isang litrato na may nakasulat na freedom sa likod nito. Pagkatapos ay binisita niya si Mary at tinanong siya tungkol kay Errol. Nang tumanggi siyang makilala siya ay ipinakita sa kanya ni John ang larawan nila ni Errol na magkasama. Higit pa rito ay inihayag niya na siya ang pumatay sa kanya. Sa pagpapahayag na ito ay nagpapagalit ito ng gusto sa babae kaya agad siyang kumuha ng panulat sa pagtatangkang saksakin siya. Hinarangan ni John ang kanyang pag-atake at pinabagsak siya at sa wakas ay napagtanto na sila ay may koneksyon. Habang tinitigan niya ito ay naalala niya ang kanyang asawa na nag-udyok sa kanya na lumayo. Bilang resulta, si John ay patuloy na nangangalap ng impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ni Errol sa grupo ng underground. Naalala niya ang isang lugar na tinatawag na Freedom Reading Room kung saan binabasa ng isang guro ang manifesto sa mga kabataang lalaki. Hinarap niya ang guro at pinagbantaan siya na magbubunyag ng mga detalye tungkol kay Errol. Pagkatapos ay isiniwalat ng guro na madalas pumunta rito si Errol upang makipagkita sa isang lalaki na nagngangalang Jorgen. Bukod pa rito ay natuklasan ni John ang isang lihim na kompartamento sa tapat ng dingding ng silid. Pagpasok niya ay nakilala niya si Jorgen na umamin na matagal na nilang pinagmamasdan siya. Pagkatapos ay dinala ng lalaki si John sa underground kung saan ang mga rebelde ay gumawa ng isang maliit na komunidad. Bago ang karagdagang talakayan ay inilagay si John sa isang polygraph test upang matiyak na nakakaramdam siya ng mga emosyon. Sa pagkumpirma ng kanyang katapatan sa kanila, sa wakas ay isiniwalat ni Jorgen ang kanilang plano na patayin si Father at tigilan ang produksyon ng Prusjom at puksain ang batas na ito. Dahil mahihirapan ang mga rebelde na gawin ito, ay hiniling ni Jorgen kay John na tulungan sila na sinang-ayunan naman ng ating bida. Maya-maya, sa araw na iyon, si John ay pinatawag ni DuPont na nagpapahayag na mayroong isang taksil sa pinakamataas na hanay ng mga clerics. Bagamat may pagdududa ang Vice Council kay John, ay itinalaga sa kanya ang gawain na dakpin ang taksil. Pagkatapos, ay bumalik si John sa bahay at itinago ang isa pang doses ng Prusjom sa likod ng salamin. Kinabukasan, ay pumunta si John sa punong tanggapan at pinanood ang paghahanda para sa paghatol kay Mary sa mga video monitor. Nag-udyok ito sa pag-aalala ni John na humantong sa kanya upang panuorin ang footage ng pagkamatay ng kanyang asawa noon. Naiinis siya nang makita niya na nakatayong walang emosyon sa mga oras na iyon. Dahil gusto niyang bumawi sa kanyang pagkakamali, ay tumakbo siya patungo sa incineration room upang iligtas si Mary. Ngunit ang nakakalungkot karekap ay huli na dahil nailagay na siya sa loob ng silid at nagsimula na ang proseso. Sinisikap ni John na pigilan ang kanyang mga luha habang nakikita siyang papatayin. Nang palabas na siya ay hindi na niya kayang tiisin ang kanyang nararamdaman na nagdulot sa kanya ng sobrang kalungkutan. Kasabay nito ay nakita siya ni Andrew at hinuli siya dahil sa pagiging taksil.
Dinala siya kay DuPont at isiniwalat ni Andrew ang pagkakasangkot ni John sa mga rebelde at inaakusahan din siya sa pagpatay ng kanilang mga kapwa-opisyal. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay inikot ni John ang sitwasyon at inakusahan si Andrew bilang taksil. Sinabi niya na si Andrew ang pumatay sa kanilang mga kasamahan noong nakaraang raid. Nang marinig ito ay tiningnan ni DuPont ang baril na ginamit sa pagpatay ng mga opisyal at nalaman niyang kay Andrew ito. Dahil dito ay ipinahayag na matalinong pinalitan ni John ang baril noong isang gabi nang pinatay ang isang grupo ng mga rebelde. Sinubukan ni Andrew na magpaliwanag na na-frame up siya, ngunit pinaaresto siya ni DuPont sa kanyang mga opisyal. Kasunod nito ay inabisuhan ni DuPont si John na galugarin ang kanyang bahay bilang isang formalidad kung saan wala namang pagtutol ang ating bida. Ngunit sa sandaling lumabas siya sa opisina ng Vice Counsel ay nagmamadali siyang umuwi upang itapon ang mga nakatagong vial. Mabilis niyang inalis ang salamin, ngunit natuklasan na wala na ang mga ito. Sa sandaling iyon ay pumasok si Robbie sa banyo at inamin na itinapon niya ito upang protektahan ang kanyang ama. Ibinunyag pa ng bata na siya at ang kanyang kapatid na babae ay tumigil na sa pag-inom ng Projob mula nang mamatay ang kanilang ina. Sa sumunod na eksena ka-recap ay nakipagtulungan si John sa mga rebelde upang simulan ang kanilang revolusyonaryong plano. Una sa lahat ay nakipag-ugnayan siya sa konseho at ipinaalam sa kanila na nahanap na niya ang pinuno ng mga rebelde. Kasunod nito ay inaresto ng mga otoridad ang lahat ng mga rebeldeng grupo. Ginagawa nila ito para mas madali ni John na kumbinsihin si DuPont na bigyan siya ng pagkakataong makausap ng personal si Father. Pagkatapos ay nakasuot siya ng puting kasuotan para sa kanilang paghaharap. Sa proseso ay sumailalim siya sa isang polygraph test para sa layuning pangkaligtasan. Sa gitna nito ay bigla na lang nagpakita si Andrew at inihayag na hindi siya kailanman naaresto. Pagkatapos ay lumabas si Father sa screen at ibinunyag na bahagi ito ng isang daya para ilantad si John at dakpin ang mga rebelde. Bilang karagdagan ay inihayag ni Father ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang walang iba kundi si DuPont na isiniwalat na ang tunay na father ay namatay na maraming taon na ang nakakaraan. Ang panlilin lang na ito ay pumupuno sa damdamin at emosyon ng ating bida. Dahil sa galit ay inilabas niya ang kanyang baril na nakatago sa kanyang suot bago sinimulang barilin ang bawat lalaki sa silid. Si John ay nagpatuloy sa pamamaril at binabagsak ang lahat ng mga gwardya at nagtungo sa opisina ni DuPont. Pagdating doon ay nakita niya si Andrew na nakatayo sa tabi ni DuPont bilang bodyguard niya. Habang naglalakad siya sa loob ng silid ay napapalibutan siya ng isang grupo ng mga bihasang eskrimador. Si John sa isang mabilis na pagkilos ay kumuha ng espada at pinatay ang lahat ng lalaking iyon sa loob ng ilang segundo lamang. Pagkatapos nito ay lumapit si Andrew para sa isang tunggalian. Ngunit wala siyang sapat na karanasan para talunin ang ating bida. At di nagtagal ay napaslang din siya. Nang makita ni DuPont na natalo na si Andrew, ay kinuha niya ang kanyang baril sa pagtatangkang barilin si John. Gayunpaman, napakabilis ni John kaya kumuha siya ng baril at nagsimula ding magpaputok kay DuPont. Bilang isang profesional sa ganitong larangan, ay madaling nadaig ni John si DuPont at sa huli ay nabaril siya hanggang sa mamatay. Kasunod nito ay sinira ni John ang buong command center na nagbo-broadcast ng propaganda ni Father sa Libria. Sa huling eksena ka-recap ay nagsimulang pasabugin ng mga rebelde ang mga planta ng Projob na naghudyat ng pagsisimula ng revolusyon. At dito nagtatapos ang pelikula mga ka-recap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!